nais nating ipaalala sa presidente mismo na siya'y sumumpa sa 1987 Constitution na bunga ng pagpupunyaging nagpanauli sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang bangungot ng diktadura ng kanyang yumaong ama. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday sa lahat. Sa ating mga supporter, sa ating mga subscriber po na nandyan po lagi. Hindi ko na lang kayo isa-isahin. Alam nyo na yan kung sino po kayo na lagi sumusubaybay sa akin. Although matagal-tagal na rin ho ako hindi nakapag-shoutout sa inyo. So, pasensya na ho dahil busy lang talaga ako. At hayaan nyo, itong mga sunod siguro kung mga vlog ay sabagay nire-reply ko naman kayo sa inyong mga comment. Salamat sa inyong mga comment talaga sa ahang mga kaprobinsya diha sa Bohol. Madyong adlaw ni Jung tanan diha. Amping mong tanan sa mga kapwa natin Filipino na mga nagtatrabaho bilang mga OFW. Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa atin abot sa ating mga vlogs and sa Amerika, Canada. Ang ganda pakinggan ha. Ang ganda basahin yung mga kung saan nakaabot ang ating vlog na may nag-comment na nakarating ng Amerika, sa New Jersey, saan pa ba yung iba. Basta natutuwa ako. Okay, ito yung ngayon ay Linggo. Piyesta ni Senyor Santo Niño sa Cebu. So, i-share ko lang itong si Bishop Ambo David, Virgilio Pablo David, na ito yung bishop na although ang kanyang itong video na to medyo may katagalan na to, kaya lang igawan ko to ng reaction ngayon kasi hindi kasi talaga to nasunod ni Bongbong Marcos hanggang ngayon. Kaya ito na naman ang bigyan ko lang ng ng kunting opinion ko lang. O sige, pasok ko man tong video tapos tsaka ko na yung aking opinion. Kaya ibig nating ipaalala sa mga nakaluklok sa pwesto ngayon na ang gobyernong minana ninyo ay bunga ng diwa ng EDSA. Nais nating ipaalala sa presidente mismo na siya'y sumumpa sa 1987 Constitution na bunga ng pagpupunyaging nagpanauli sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang bangungot ng diktadura ng kanyang yumaong ama. Sumumpa kayo. Sumumpa ho kayo sa isang konstitusyon na hindi perpekto, maraming depekto, pero demokratiko. Noon pa man, alam po namin na ang inyong unity, ang inyong pagsasalig puwersa noong 2022 ay hindi totoo. Di ko ma-imagine ba ang presidente na ganito na mukhang mga obispo na ngayon, inaatake na siya, pinagsabihan na siya, pero walay pa rin, hindi pa rin siya, didma pa din ng mga sinasabi dito. Although ang dami ng mga nagrarally ng mga religious group, hindi pa rin niya sinunod ang gusto dito sa mga religious group. Halimbawa ko lang itong Iglesia ni Cristo, na kanya vocal talaga to na transparency, accountability, ano pa yung isa nilang gusto. Wala, hindi pa rin talaga sinunod ni Bongbong Marcos. So ito na naman, ang daming mga sinasabing makulong, hindi pa rin niya ginawa. So itong si Bishop Ambo ay mukhang napuno na ang kanyang pasensya dito kay Bongbong Marcos, no? Sa kanyang mga sinasabi doon sa rally na yun, nung time na yun, napuno ang kanyang pasensya dito. Although nadamay pa nga yung unit team, kasi nga alam daw nila na hindi talaga magtatagal. May ganun pa sa kanyang mukha. Although, paalala ko lang din dito sa mga obispo ngayon na tahasan nyo na talagang sinabi na hindi nyo nagustuhan itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Hanggang doon lang kayo, sa rally lang ba talaga, mga obispo?
Ano bang susunod talaga ninyo? Sino ba talagang gusto ninyong iupo sa gobyernong ito? Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw kayo mga obispo kayo. Wala naman din kayong gustong iupo. Sinong iupo ninyo? Ito yung gusto nyong pinklawan. Wala naman yan sa gobyerno ngayon. Papanalunin muna ninyo yan sa eleksyon para hindi na kayo magngaw-ngaw na magngaw-ngaw kayo mga obispo na yan. Halata naman natin na ayaw niya rin dito sa kay VP Sara. At ang masaklap pa nun, talagang pati tatay ni Bongbong Marcos ay nabanggit sa kanyang sinabi doon sa rally na yun. At hindi yun ha. Talagang sumabog na siya sa galit, sumabog na siya sa inis, sumabog na siya sa kanyang naramdaman na napaka-weak talaga ang pamumuno nitong gobyerno na ngayon. So, noon, palagi ko sumuporta ka rin naman siguro dyan, Ambo Bishop Ambo, palagi ko sumuporta ka dyan. Ako, ligtas ako dyan. Sasabihin na hindi ko talaga to sinuportaan tong unit team talaga noon ha. Pasensya na, di talaga ko, ulitin ko na naman to. Hindi talaga ako sumuporta dito sa unit team. At nung gusto ko lang suportaan ito si VP noong nung nakaraang taon na nakita ko nga yun na doon sa sa hearing na sa budget niya na may pagkaano na kasi politika na talaga kaya sabi ko dito ako. Pero nung time na yon na tumakbo silang dalawa, never ko silang binotong dalawa ha. Never ko talaga yun na sinuportaan ko talaga to kasi ayaw ko talaga kay Bongbong Marcos noon pa. Mabigat talaga ang loob ko dyan. Mabigat talaga ang aking isip dito kay Bongbong Marcos. Hindi nga ako nagkamali. No? Di talaga ako nagkamali na hindi ko talaga sinusuportaan yan. Although ang pamilya ko, ulitin ko, hindi ko sinabi yun na sabayan niyo ako. Sumama sa akin na yun ang binuto namin. So, at least, hindi ako nagsisisi na hindi ko talaga binuto ito. Kaya lang, ito na ngayon, yung mga nag-endorse nito, yung unit team noon, ayan na. Nagsisisihan na sila. Pero ako, hindi mo ako nagsisisi. Ngayon kasi, bago sila mabiyak, itong nakaramdam na ako ng kakaiba dito sa kanilang pagsasama noon. So, sabi ko, iba ang target ni Bongbong Marcos. Yun na nga. Iba nga talaga. Kaya itong mga obispo ngayon, mga ilan ang obispo ang nakikita natin ngayon na ayaw talaga dito sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi lang naman to si Bishop David Mayroon na ang dami. Yung bago nga lang itong si Father Bishop Siscon, itong si Rufino Siscon Jr. sa Bataan. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Mahiya naman kayo. Diba? Grabe ang patama niya sa gobyerno. Una ito si Bishop Ambo. Una to siya na talagang, kasi sumasama sa rally Kaya nga, nagsalita siya doon. Kaya tayo, pag ganito man lang klaseng pamumuno talaga ngayon, magiging professional ka man, magiging sa buhol taga-sangyaw ka man sa balita sa Biblia, dadapuan ka rin talaga ng pagkasawa dito sa suporta dito sa gobyerno ngayon. Sa sandali talaga na iwanan mo muna yan. Kalimutan muna natin to. Kailangan muna natin tong harapin muna natin gobyerno na to kasi hindi na sa mga hindi na kadimao, hindi na maayos. Kaya di natin din masisisi talaga kasi ang mga tao ngayon, intindihin mo lang kung saan talaga ang Pilipinas ngayon. Makapag-react ka talaga.
ang dami ng gulo. Araw-araw makikita natin sa balita, ganito, politika dito. Kung magsabi ng totoo, sabihin nila sinungaling yan. Bakit na... basta ang dami, di ba? Kung makikita natin sa mga balita ngayon, itong panahon ito itong si Livisti, di ba? Oh, pinag-initan. Ganun talaga ang politika ngayon sa Pilipinas. Tapos, hindi lang ang niyan ha, ang dami na. Kaya itong simbahan ngayon, di ko rin alam kung ano talaga ang kanilang rumbo ba ngayon, itong 2026 talaga. Marami pa kasi itong mangyayari talagang magaganap sa ating bansa. Maliit man na issue. Although ngayon ang issue hindi na maliit ha, malaki. At ang issue na to noon pang 2025, hindi ito na-resolve hanggang ngayon. Dala-dala pa rin ito 2026. Kaya itong 2026, hindi ito kakaiba sa 2025 na issue. Balikan natin ang budget ng 2025. Tingnan natin nga ang budget ng 2026. Ganun pa rin. Insertion doon. Kawat dito, kawat doon. Bulsa na naman ni ganito, ni Juan de la Cruz ang galing ang pera, di ba? Nakakapanlumo sa ating sarili, di ba? Makapagsalita ka talaga. Although dito sa aking mga subscriber, sa inyo po mga babae na nagsasalita ho diyan, nagko-comment. Marami po salamat sa inyo kasi karamihan kasi sa mga babae, di ba, na parang ayaw nila sa mga ganitong politika. Pero kayo na nagko-comment ho diyan, nandiyan kayo lagi. Believe ako sa mga ganitong klaseng Pilipina na nagpahayag talaga, sumusuporta talaga sa mga nagpapahayag din sa ating opinion. Maraming salamat sa inyo kasi kayo, isa kayo rin sa aking nakuan ko ba, na para kung nalipay ba, nga na ay mga kababaihan na open-minded, gaya sa inyong nanonood dito sa aking mga vlog. Kaya siguro sabihin ko man na kulang talaga, sabihin ko pa na maraming salamat sa inyo. Kasi naintindihan ninyo ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon. Di ba? Kaya nandyan ho kayo, ingat lang. At ituloy nyo lang yung inyong pakikibaka dito sa ating bansa ngayon na lubog na, lusno na sa utang, lahat na, kalusnuan na sa Pilipinas. Lahat ng kamalasan ngayon sa Pilipinas, parang hindi natin, parang wala nang kulang sa kamalasan ba? Parang nandyan na, kung napansin nyo lang. So, Bongbong Marcos, kung okay ka pa sa imong sitwasyon karon, paminawa dong kini mga grupo karon sa mga grupo ngayon sa sa mga simbahan kasi naglabasa na ang kanilang ayaw sa iyo. So kung hindi ka pa magbago, di nasa sayo na talaga yan. Problema mo na talaga yan, undo, kung ano talaga yung nasa utak mo, kung sino sa kapaligid sa'yo. Minsan naman, lumabas ka, pakiramdaman mo kung yung mga advisor mo ba, okay pa ba yan? Kung hindi, ikaw na kusang magtanggal sa kanila o kaya ikaw na mismo umalis sa posisyon mo kasi mga obispo, hindi ka na dinadasal. Kung hindi, maramdaman mo na pinapaalis ka na.